ang lahat na magsitayo at ang mga nasa labas po ay maaari nang pumasok upang masimulan na po natin ang gawain para sa ating Diyos ng buhay. Inaaniyahan ko po ang bawat isa na pumikit at tayo po ay sandaling mananalangin. Meron po tayong 2 minuto upang pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya patuloy ko po kayong hinikaya. Sa oras na ito, patuloy po natin pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Patuloy po ibukan natin ang ating mga labo upang sabihin kung gaano kadakila ang ating Diyos ng buhay. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, Lord, dito kami mga lingkod mo upang magpuri sa Lord. Upang itaas ka sa aming buhay, Panginoon Jesus. Malalapit mo kami upang magpasalamat at magpuri sa kadakilaan mo. Lord, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Patuloy na namin kinikilala bilang Diyos na makapangyarihan. Bilang Diyos na buhay. Lord, ikaw lamang nag-iisa at tunay na Diyos. Doon kayo at magpakainatan. Patuloy namin iaalay sa iyo, Lord, ang papuri, pasasalamat. Lord, sinasabangan namin sa Espiritu at sa katotohanan. So, oras na tayo, patuloy na kami nagpapasalamat sa pribilehiyo, sa panibagong pagkakataon na makalapit kami sa iyo. Lord, maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa panibagong araw, sa magandang panahon na binigay mo sa amin, Panginoong Jesus, upang mapapurihan ka. Salamat po, Panginoong Jesus, sa presensya ng bawat isa na naririto. Higit sa lahat, Banal na Espiritu, salamat sa presensya mo. Patuloy ka po namin inaaniyahan sa oras na ito. Kailangan namin ng presensya mo sapagkat ito ay gawain mo at hindi gawain ng tao. Patuloy, Banal na Espiritu, puspusin mo kami, Panginoong Jesus. Patuloy na mag-iwan ka sa buhay ng bawat isa. Mula sa simula hanggang sa wakas, Lord Jesus, inaakin namin yung katagumpayan ng gawain mo. At minsan pa lumalapit po kami upang hihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasadyaman po namin ba hindi, patawarin mo kami sa aming mga maling gawa, sa isip, sa salita at sa gawa na hindi nagbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Patawarin mo kami sa aming mga kakulangan, patawarin mo po kami sa aming karunihan. Patuloy na nagpapasiyasan kami, Panginoong Jesus. Patuloy na nagpapalinis kami sa iyo sa banal na dugo mo, Panginoong Jesus. Mula ulo hanggang paa, linisin mo po kami, linisin mo yung puso namin, linisin mo yung isipan namin, Lord Jesus. At sa oras na ito, patuloy po namin dinadalangin, Lord, yung mga kapatiran namin na wala pa, Lord Jesus, maging sa mga nasa internet, Lord Jesus, noon. Abutin mo sila ng banal ng presensya, banal na Espiritu. Patuloy mo na katampuin mo ang bawat isa nasa loob man o nasa labas ng iyong bahay sa bahan, Lord. Patuloy na maranasan ka rin sa kanilang buhay, Lord. Patuloy na yung biyaya, pabor, pagpapala, Panginoong Jesus, kalakasan, maranasan ng bawat isa. At sa oras na ito, Lord, ano man ang ginagawa ng kaaway, Lord, anumang hadlang, Panginoong Jesus, anumang panlilinlang ay ginawasak namin sa mga pangyariang pangalan ng Jesus. Hindi namin ito pinapahintulutan sapagkat, Lord, ang nais namin, ang inaanyahan namin ay yung banal mong Espiritu, yung banal mong presensya, Lord Jesus. Patuloy na samahan mo kami, Panginoong Jesus. Yes, Lord Jesus. Minsan pa, patuloy po natin purihin ang Panginoon, awitin po natin. Like nothing ever seen or heard.
Lord Jesus. Lord, nagagal ako ng pagpuli sa'yo. Nagagal ako ng lumapit sa'yo, Lord Jesus. Salamat sa pag-ibig sa wagas, Panginoong Jesus. Lord, wala nang makakaabot pa sa karunungan na taglay mo, Panginoong Jesus. Kaya minsan pa, Lord, namamangha kami, Panginoong Jesus. Namamangha kami sa pag-ibig na mayroon ka para sa amin. Namamangha kami, Panginoong Jesus, kung paano ka kumikilo sa buhay ng bawat isa. Namamangha kami, Panginoong Jesus, sa lahat ng mga gawa mo, Lord
ng pagsambahan, ng pagdakila. Lord, lahat ng karangalan, karapat dapat ka lang, Lord Jesus, na tumanggap nito sapagkat tunay nga po, sabi sa awitin, ang pag-ibig mo ay hindi ko kumpas maaari, Lord. Yung mga nasa paligid namin, yung mga kaibigan namin, Lord, alam namin, yung pag-ibig nila, Lord Jesus, hindi talaga sasapat, Lord, sa pag-ibig na meron ka para sa amin. Kaya napakapalad namin, Lord Jesus. Napakapalad namin ng mga nakakakilala sa iyo. Napakapalad namin ng mga pinili mo. Mapalad kaming mga naglilingkod sa iyo, Lord Jesus, sapagkat meron kaming Diyos na may pag-ibig sa amin na hindi magwawakas. Kapag Church, patuloy po ito ang inaaliyahan. Patuloy po natin itikit ang ating mga mata, diyo ko ang ating mga ulo. Patuloy po natin pasalamatan ng Diyos. Pasalamatan natin siya sapagkat alam natin na sa buhay natin napakabuti at napakadakila niya. Alam natin na kahit na nagpapulang tayo, alam natin na kahit na lubas-lubas minsan yung kasalanan natin, alalahanin mo yung pag-ibig ng Diyos na nanatili pa rin sa iyo. Alam mo higit yung biyaya niya kaysa pagkukulang mo. Alam mo higit yung pag-ibig niya kaysa sa kasalanan mo. Kaya karapat lang natin na pasalamatan ng Panginoon. Kami Church, huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa ating mga buhay. Kaya nga sabi, with all of my life, Lord Jesus, with all of my strength, with all of my hope, Lord, nasa iyo lahat, Diyos. Hindi na namin ito matatagpuan pa sa mundo, sa anumang material na bagay, o sa kahit na sino pa, Panginoong Jesus. Sa iyo lang namin matatagpuan yung tunay na pag-ibig, yung tunay na kapayapaan, Lord Jesus, yung tunay na kalayaan, yung katotohanan, Panginoong Jesus, yung tunay na kaligtasan. So lang namin ito makakamtan. Kaya sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit. Patuloy kaming nagpupuri. Patuloy kaming naruha, Lord Jesus. Alam namin na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. Alam namin na may gagawin ka pa, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, Lord, alam namin, inaangkin namin na may pinagpapala ka na, Lord Jesus. Lord, may pinagagaling ka na, Lord Jesus. Patuloy na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa sapagkat nasasabik pa kami, Lord Jesus. Nasasabik pa kami sa presensya mo. Nasasabik pa kami sa pag-ibig mo. Nasasabik pa kami sa kung ano man ang pwede mo pang gawin, Lord. Kami, Church, patuloy po natin awitan ng Panginoon.
Panginoong Jesus. Lord, kulang lahat ng salita, kulang lahat ng tula, lahat ng awitin ko. Para sabihin natin kung gaano ang kalakila sa buhay ng bawat isa. Lord, mula noon hanggang ngayon, kung sa kailanman, Lord, nananatili mo pag-ibig ko. Nananatili mo pagkapatan mo, Panginoong Jesus. Lord, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kahit na anumang sitwasyon, Lord, mayroon kami. Nananatili kang Diyos na tapat. Nananatili kang Diyos na makapangyarihan, Lord Jesus. Hindi ka nagpabago, Lord Jesus. Maaaring yung sitwasyon namin, Panginoong Jesus, pabago-bago. Ngunit, Lord, nananatili kang Diyos na makapangyarihan. Nananatili kang Diyos na nagpapala. Diyos na nagpapagaling, Panginoong Jesus. Malaki kang Diyos na sitwasyon ng bawat isa, Panginoong Jesus. Mas malaki ka kaysa anumang kinakaharap namin, Panginoong Jesus. Kaya sa oras na Panginoong Church, patuloy mo sinisikayan yung bawat isa. Patuloy niyo ipakita sa Panginoong Jesus ang pag-ibig mo. Patuloy natin awitan ng Panginoong Jesus. Pwede po ba na sa oras na to, patuloy mo sinisikayan yung bawat isa na puso natin sa Panginoon sa Panginoon. Alalahanin mo yung mabuti ginawa sa iyo ng Panginoon. Alalahanin mo kung paano ka ba niya pinatawad, kung paano ka niya niligtas, kung paano minahal ka niya ng lubusan, despite of our wrong. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay kami, Church. Patuloy na sa oras na pausulan natin ng Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kami, Church, patuloy natin sa pagiging sa Panginoon. Patuloy natin ang buong puso. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, napakabuti ng Panginoon Jesus. Napakabuti ng Lord Jesus sa buong Church. Sabihin natin.
sa patuloy mong pagsama. Napakasarap na magpuri sa'yo. Napakasarap, Lord Jesus. Nakalimutan mo na yung mga problema namin, Lord Jesus. At Lord, sapagkat alam namin na sa presensya mo nandiyan yung kapayapaan, Lord Jesus. Iba yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Iba yung kapayapaan, yung kalayaan na ino-offer sa amin ng kabunduhan kaysa sa kapayapaan at kalayaan na binibigay mo. Sa Lord Jesus, nandun yung katotohanan. Nandun yung totoong kapayapaan. Kaya sa oras na papatuloy kaming lumalapit, nilalapit po namin yung mga gawain namin, Lord Jesus. Nilalapit namin yung mga kapatiran namin, Panginoong Jesus. Na sa oras na to, Lord Jesus, sino man yung maghahayag ng iyong banal na salita. Lord, si Pastor J.R. Serrano, Lord, pagpalain mo siya, Panginoong Jesus. Alam mo yung puso niya sa paglilingkod sa iyo. Lord, pagpalain mo siya po ng kanyang sambahayan, Panginoong Jesus. Lord, Holy Spirit, we pray, Panginoong Jesus, more courage for him, Lord Jesus, more wisdom, more strength, Lord, i-inspire mo pa siya, Panginoong Jesus, na pagbulay-bulayan pa yung salita mo, Lord, para mas marami pa siyang tumpa, Lord Jesus, na mamakain at madala pagpapatulong sa Lord. Lord, right now, Panginoong Jesus, nilalapit ko, Panginoong Jesus, yung mga kapatiran namin, Lord, sa social media, Lord, dito sa bahay sa bahay mo, at Lord, sa mga nasa kanyang tahanan, Lord Jesus, na hindi makapunta, Panginoong Jesus, patuloy namin, ay nilalapit sila sa iyo, na patuloy, Lord, pagkaisahin mo kami sa pananampalataya sa iyo, pagkaisahin mo kami, Banal na Espiritu, na patuloy namin sama-sama maranasan yung presensya mo. Lord, yung gawain ko, alam namin nandiyan na yung katagumpayan, Lord. Kasi, Panginoong Jesus, kung nasaan ka, Lord, nandun yung katagumpayan, Panginoong Jesus. Kaya ngayon pa lang, Lord, we claim already, Lord Jesus, yung katagumpayan, Lord, mula sa simula hanggang sa wakas ng gawain mo, Lord, hanggang sa pagbuwis ng bawat isa, Lord, huwag kami na magsin, ng iklim umaapay, Lord, sa pagpapala, kagalingan, biyaya, pabor, at kahabagan, Lord Jesus. Patuloy na matanim sa bawat isa, Lord Jesus, yung matututunan namin, Panginoon Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pagsamba, kaluwalhatian, Lord Jesus, ay patuloy na iniaalisin ng mga lingkod mo. Ang lahat ng lingkod ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Sige nga po, muli, magandang umaga. Pwede po bang pakisabi sa katabi mo, nagagalak ako dahil narito ka. Amen. Bigyan ng magandang ngiti. Okay po. Kamusta naman ang anak ng Diyos sa nagdaang dalawang bagyo? Amen. Amen. Mabuti pa rin ang Diyos. Ang Diyos pa rin ay dakila. Sige po, sino po ang nais magpasalamat, maghayag ang kabutihan ng Diyos sa mga bagyong dumating sa buhay natin? Sino po ang mauna? Amen. Mga pinagpala ngayong umagang ito. Una, salamat sa Diyos pagkat marami si Pinta, marami si Loli, pero naroon yung pag-iingat natin na tayo po ay nilihis. Talagang dito sa atin, dalawang beses, pero God is good all the time. Na meron pa rin marating, dito nyo, medyo mahina-hina, pero sabi, signal number 1 tayo, sa Batangas, kasama. Pero dapat natin pong isip na meron tayong gusto mas malakas sa bagyo. Yung magbibigay ng proteksyon sa atin at tulinga na siguro kung tayo po ay tulad sa katanduanin, tayo pa kayo makapagpasalam sa Diyos. Siguro po ay nailaban sila, pero salamat sa Diyos na bagamat mayroon pong naganap sa ibang mga lugar, mayroon pong mensahe ng Diyos para sa kanila. At tunay nga na sabi nga, ang lahat ng bagay dito sa mundo nawawala mo sa salita ko hindi. At yun ang nais ng Diyos na dapat unawaan ng tao. Ito ay lagi kong alalahanin na tayo ang Diyos lamang ang tunay na makapagbibigay ng pag-asa ng ating buhay. Salamat at wala namang napigsala sa aking bahay. Nagtali-tali ako, isintali yung aming kubo. Sabi ko, Lord, nawa ay hindi isang pirasong hero ang mawala. Pero kuya ng Diyos, pagkat siya po ang
tunay na nagbigay ng ingat. Pero pagka dito, galing siguro ang hangin, baka aking bahay ay devastated na. So, salamat sa kanyang sa kanyang pag-ingat. Salamat din sa Holy Brother Carmen. Good birthday. Amen. Kasama kami sa pagpala. Purihin ng Diyos at tunay nga na salamat ang dapat po rin. Salamatan ng Diyos sa kalalipati. Amen. Kung nakikinig po kayo sa balita, talagang nakakalungkot po yung pangyayari sa Catanduanes sa Albay, Quezon. Tayo po yung last na landfall hindi na ganun katindi. Lalos yung kanilang kabuhayan, kanilang bahay, mga kahayupan, talagang mabuti pa rin ang Diyos sa inyo po ba? Amen. Sige po, sino po pong nais magpasalamat sa ating Panginoon? Nagpapasalamat po nung bahay namin yung araw na lang kami sabi sa akin na naman nakakalamin sa dito ko ako talagang sinitiwas na awa na dito nung makakuha na isa naman po na sa amin na nasa sana po ako na patagal na po wala mapalo po ipakita ko namin yung Amen. Salamat pa rin sa Panginoon dahil bubong namin lumipat. Buhay-buo pa rin ng bahay. Salamat sa Diyos. Di ba po, tunay napakabuti ng Panginoon. Lahat naman tayo may sitwasyon kahit kami po sa church yung kita pa lang po, mas matindi po ang duman sa atin ng kita kaysa sa Rolly po. Tama po. Kasi lumipad yung aming yung bintana. Nakita ko yung bintana namin sa taas. Amen. Sino po pong nais magpasalamat sa Panginoon? Yan, nakatanggap naman ng biyaya si Sister Belen. Tumataginting na 3K galing kay Bongo. Sino pa pong nais magpasalamat? Wala na po pang nais magpasalamat? 1, 2. Okay, sige po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at pangalawa po sa mga kapatiran po na kahit nasa malayo, malapit, kaya Sister Jane na talagang susundin pa kami Kuya Arnold. Kaya Lolo Mary na kahit nasa Tayuman, panay tawag, kay Sister Mabel, panay tawag din. Kinakamusta kami kasi kami, totally lahat po ng kapitbahay namin dito sa ikon, wala na po. Friday pa lang, wala na sila. Kami na sabi ko, Pastor, bigas na tayo. Nag-ready na po talaga ako ng bagay. Si Pastor, ayaw pong lumigas. Ayan, dahil okay naman daw. Dahil kung sa taas, pwede kami bumaba. Kung sa baba naman ng doon naman kami sa taas. Yun, lalo na po kay Sister Bente na talagang hinukulit kami at kung hindi kasi di ba, blackout sa atin, hindi po namin alam na magla-landfall dito sa Lubog. Yung kasagsaga po pala ng landfall na yun, tumawag po si Ninong Cap para kami ipalikasin na talagang hibrid na po kami para lumigas. Kaya, yun, lumigas po kami ng agad-agad. Kahit medyo mahangin, sumugod kami mag-iina. Kaya salamat sa Panginoon kasi nakikita po namin yung concern niyo, nakikita namin yung pag-aalaga niyo sa amin. Salamat po. Hindi po ako natuloy umuwi. Dapat po uwi na po ako. Pero salamat sa Panginoon, meron po tayong 2 linggo para makasama niyo kami. Pero babalik po kami. Pagkatapos ko po mga anak. Palagi po kami isama sa panalangin, lalo na po ako na yung pag-neighbor ko ay mabilis lang. Parang siya na yan. Lumakas na. Ayan, sige po. Sino po pong nais po pasalamat sa Panginoon? Wala na po talaga. Wala po si Pastor eh. May oras pa po wala si Pastor. Amen. Talagang Diyos po ay mabuti. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon at muli po, nandito po ang ating mga kapatiran. Salamat po dahil mahal na niyo ang Panginoon dahil nandito kayo upang patuloy na magkarangalan, mapapurihan ang ating Diyos sa banal. Amen. At muli po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit anong sitwasyon meron tayo, kahit may bagyo, kahit maraming mga pagsubok, kahit maraming problema, tayo po'y nananatiling tapat sa tulong ng Panginoon at tayo po'y nagpapatuloy sa paglilingkod kahit na po na mangyari sa ating buhay. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagliligtas niya sa ating mga buhay na kahit na bahay natin, bubong natin natanggal na, pero po rin po, Panginoon, yung pag-iingat po ng Diyos ay lagi nasa atin. Na kahit po ngayon may COVID na naman daw po sa pabrika, pero alam po natin na tayo hindi pababayaan ng Panginoon. May Diyos tayo na magkakalog sa atin ang kalakasan, kalusugan, at pagliligtas sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Basta manatili lang po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. Hindi po masasayang
yung ginagawa natin pagpapagal para sa Panginoon, may kapalit po yung reward na hindi papantay sa hirap na dinadanas natin sa mundong ito. Basta tayo magpatuloy, manatili sa tulong ng Diyos, sa pag-ibig, panghawakan po natin ang kanyang mga salita. Dahil kailanman, di kukupas yung mga salitang nakaukit sa ating mga puso. Basta tayo patuloy na tumingin sa ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanya po ang kapurihan. Amen. 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 Sige po, update po. Meron po tayong 12 cases po dito sa lubong. Patuloy po natin sama-samang ipanalangin sa Panginoon na yung mga contact tracing ay patuloy na po. Konti lang po yung madagdag at patuloy tayo ingatan ng Diyos sa ating lugar dito sa lubong. Amen po ba? Sige po, kung wala na pong nais magpasalamat sa Panginoon, tinatawag ko po si Pastor A.R. para po maghayag ng salita ng Diyos. Minsan pa nga po, ihanda natin ang ating puso, ang ating isip ngayong umaga nito. Patuloy natin i-focus yung mga sarili natin sa mga mapapakinggan natin salita ngayong umaga nito. Minsan pa po, palakpakan natin Diyos sa buhay ni Pastor A.R. Palakpak po para sa aking Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hindi po nila yung isang pa'y malakas na palakpak po sa mamaya po magkakaroon po tayo ng special preview para po sa living, tama po ba? Living po ba? Living file po kayo. Para po kay Sister Rona. Siguro yung iba po dito nang wala naman po kayong gagawin pa mamaya, mag-participate po tayo at nakita po ng pamilya po niya na tayo po ay isa nakasama po natin, mapaniran po natin yung Sister Rona. Hindi man ako po, hindi naman po talaga dahil napaka-korti lang ng panahon, pero napakita po natin yung ating po concern. Yan, comfort po natin sa ating bilang po mga kapatid. Mal, pwede pa sa'yo yung pangalan ng church nila Pastor Ross, hindi ko na so mamaya kahit po yung iba, maaari na rin po makawin kasi parang may mga bisita rin ata, baka tayo mag-crowded kung so yung mga kahit po yung nasa leadership, nasa music team, okay po yun. Pero kung may mga gagawin kayo, okay lang po kahit hindi na po kayo mag-stay kung talaga may gagawin po kayo. So ang ating pong aklat ay matatagpuan po natin John chapter 7. Yan, John chapter 7. Nandyan lang. Okay, hindi ako naliligaw. Nandyan lang. John chapter 7. Kaso parang ang layo dito nung last Sunday John chapter 8 tayo nung last Sunday ngayon, chapter 7 Okay. Narinig kayo sa ako kanila ng testimony ko siya, patungkol po yun, nung nakaraan pong bagyo. Ako din po ay nahihiya po doon sa mga talagang concern po na kami po ay nandito po sa church at bumabagyo. Ako po ay nahihiya. Ako po ay nahihiya ko lang talaga kasi kung talaga namang hindi talaga malakas yung bagyo at kaya naman nung itong church na to, hindi na po kami maalis. Kaya ako po yung hinihilig po ng paumanin doon sa mga naging concern, kaya Sister Beth, kaya Brother Arnold, sino pa ba yan, sila Sister Nanay Meli, yan, si Bernodit, nota kami rito, di ba? Wala tayo dito. Kasi, kung hindi lang mo talaga sa lubo pupunta yung bagyo, hindi na ko talaga kami alis kasi tingin ko kaya naman mo talaga. Nung napatawag ko si Kapitan, sabi, Pastor, huwag na ako kayo mag-monitor. Kasi talagang lubo ko, diretso talaga ang bagyo ng lubo. Hindi naman po namin alam. Kaya nung tumawag, kinagabihan na yun, salamat nung mga panahon na hindi pa talaga na nakagsagan talaga ng, talagang takbo kami. Takbo kami din sa race house. Pero salamat pa rin, hindi naman tayo natuon talaga sa mga alon. Dahil nakita ko po yung sitwasyon ng talahib.
Nung kami nagpunta nito Friday, hindi ko namin Friday ko nagpunta na Sister Jenny, binisita ko namin. Sabi ko sa inyo, kalsada na eh, okay na ho yung ano, hindi ko kayo unang ano eh. Tapos may kalsada kami malapit na kala Sister Jenny, parang one way na lang, naukala lang eh. So yung mga bahay-bahay mo doon sa paligid, wala na. Wala na, kahit dito sa kabilang kalsada, wala lang mga bahay, sira ko talaga. Eh, naalala ko mga kuwi nagja-jogging pa noon, wala akong magawa dito sa church. Siguro, yung unang 2 taon ko dito sa church, nagawa ko na po pabayan, jogging lang mo yun. Tapos, kaya Sister Jenny, napuntahin ako, jogging na. Kita ko nila Sister Jenny, kung saan ginagawa nyo wala, naglalakad-lakad lang ako. Nagpas pa ako. Nagpas pa ako. So yun, salamat po, ay pamalibang na ako kayo. Okay, papasahin po natin, aklat po ng John, chapter 7, verse 1, hanggang verse 13 na lang po. Sasalaysay na lang po natin yung mga sumusunod pong storya. Okay, kung kayo pinakasunod, John chapter 7, verse 1 hanggang 13. Verse 1, sabi dito, pagkatapos nito, nilipot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nakita niyo po, John chapter 8, no? Ito yung mga panahon na talagang si Jesus, napaka-popular na niya. The point, na sabi po dito, pinaghahanap po talaga si Jesus. Okay, kasi marami na po siya nako-convert ng mga disciple kaysa po sa mga matatanda po ng bayan po ng mga Hudyo. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo, kaya sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang tao maglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya'y patanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Verse 5, pakinggan niyo po maigi. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Amen po? Okay. So kaya kung nabe-pressure ka today, may mga taong niyayakan sa church, hindi mo talaga madala. Si Jesus niya, kapatid niya, hindi niya madala eh. Ikaw ba? So may mga tao talagang mahirap papaniwalain. Mamaya pag-usapan mo natin. May mga tao talaga sa niya, ang hirap papaniwalain. Okay, kahit na nakikita na nila lahat yung mga dakilang gawa ng Panginoon. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa Kanya. Sumagot siya, hindi pa itong panahon ko, sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuotan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuotan ito sapagkat pinatotohanan kong masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta. Sapagkat hindi pa ito ang panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea, ngunit sabi po dito sa mga sumusunod kong talata, pag-aalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista. Ano, bakit hindi kayo pupunta? Pumunta ko kayo. Siguro kung may schedule ko yung mga disciple nung araw na yun, no? Lord, kala ko ba di tayo pupunta? Eh, nangingisda pa naman kami nung araw na ito, nabuking nyo pa kami na nangingisda pa kami. Pag-aalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Hinanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan siya? Tanong nila. Pabulong kami nag-uusapan siya ng marami. Siya ay mabuting tao. Nakita niyo po, napaka-popular na ni Jesus, no? Pinagkakaguluhan mo si Jesus nung panahon niya. Okay? Artist. Okay? Siya ay mabuting tao. Sabi ng iba, hindi. Parang iba, inililigaw niya ang mga tao. Hindi, mabuti siya. Verse 13, ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sa takot sa mga Hudyo. Tayo may malalangin. Aming Diyos, kami po ay malapit. Nagpapakababa ngayong oras na ito. Nilin po namin na maranasan po namin ang presensya ninyo. Ngayon pa lang, Panginoon, dinadalangin po namin ang marami po namin mga kapatiran sa social media, sa lahat po ng direksyon, sa lahat po ng nakakarinig ng dinig na ito. Inilig po namin, Spirit ng Banal, ngayon pa lang malaya ng kumilos, sa gana kang gumawa, Panginoon. Abutin niyo po anumang mga sitwasyon ng mga buhay po ng mga kapatiran po namin.
ngayong umagang ito. Hindi namin alam kung ano pong mga sitwasyon nila, pero naniniwala kami ngayong umagang ito. Ngayon pa lang gagawa ka na Diyos, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, gagawa ka na Diyos. Aabutin niyo yung mga sitwasyon ng mga kapatiran po namin. Sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong umagang ito, inaangkin namin ang katagumpayan sa buhay po nila, sa buhay po ng mga kapatiran po namin, sa mga kasama po namin dito pisikal, na patuloy yung aming samahan at ingatan. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus lang magsabi ng Amen. Yes, Lord. Amen. So, pwede po, yan po ang backup dyan. Pag hindi ko malala yung trigger. Okay, our tip for this month. So, sa mga wala po dito nung last week, no? Maintenance. So, makarelate po kayo dahil kung kayo po ay talagang nakakaranas na po ng mga karamdaman. Okay? Kung meron kang problema sa dugo, malpas yung akong electric fan. Okay. Oh. Kung meron kang problema sa dugo, kung meron kang problema sa asukal, yung umaga ito kapatid, makaka-relate ka. Okay? Kasi ano po bang meron? Sa mga taong nagme-maintenance, napaka-conscious po nila. At ang panalangin po natin ngayong umaga, ganun nga, napaka-conscious nyo nga ho, hindi ko kayo nabawalang bahala. Hindi ikaw yung Kristyano na, sabi natin nung last Sunday, no, maliit lang naman ang kasalanan. Okay? Alam mo na bawal ang baboy, alam mo na bawal ang asukal, kain ka pa ng ice cream. Okay? Alam mo na nagle-level yung sugar mo, nagle-level yung dugo mo, kain ka pa ng baboy. Okay, so, mga kapatid, makirelate ko kayo, napakahalaga po na kasi Christian, napakahalaga po ng pagiging conscious. Okay, again, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, conscious. Okay, napakahalaga ng pagiging conscious. Okay, so sa physical, sa lahat po ng aspeto, even in spiritual matter, sa lahat po ng aspeto, mga kapatid, lalo na po sa spiritual matter, napakahalaga po ng pagiging conscious. Okay? Conscious ka sa sakit, conscious ka sa bagyo, conscious ka sa kinabukasan. So again, dapat ganyan din kay Lord. Napaka-conscious mo. Okay, alam mo kung tamang relationship ba yung sinasamahan mo, tamang mga barkada ba yung sinasamahan mo, dapat napaka-conscious mo. Amen nga po dyan mga kabataan po natin. Amen po dyan. Okay? So okay, umaga, tuturuan po tayo ng Lord paano maging conscious. Okay? Para ano po natin, no? Sa presyo napakahalaga ito. So papakita sa atin ng mga passages ngayong araw na to kung bakit napakahalaga. Okay, mga kapatid na maging conscious po tayo today, no? So again, kung naalala niyo po sila Gehazi, okay, yung pinaka-concept po natin last Sunday, kung bakit napakahalaga, conscious ka. Kasi kapag hindi ka conscious, yung mga bagay na makikita mo, yung mga bagay na problema, alalahanin, okay, mga pagsubok, okay? Pero kung kagaya ka ni Elisha, ang makikita mo, kapag may problema ka, nakikita mo yung mga karwahe ng Diyos. Amen? Diba, nung araw na yun, sabi nung alalay ni Elisha, no? Patay na tayo, tapos na tayo, kasi pamilya, sino ba namang hindi matatakot, no? Mga kawal yung susundo sa kanya, sino kung susunduin nila? Si Elisha lang po ang susunduin nila, pero grabe, sandamukan na kawal, no? Okay, sandamukan, sabi ko sa istorya, no? Kaya sabi, yung alalayo niya, tarantang-taranta. Okay, nang sabi niya, Panginoon, tapos na ho tayo. Okay, tapos na ho tayo, pero sabi ni Gehazi, ang response niya nung araw na yun, ganito dapat tayo pagdating po sa mga spiritual matter, kapatid. Okay, nanalangin siya na nawa sana, buksan daw ng Diyos yung paningin ng alalayo niya. So, ginawa naman ng Lord. Okay, sa mga nakakalam mo ng story, no, nakita ni Gehazi kung ano yung nakita ni Elisha. Namangaw siya, sabi niya, grabe, hindi pala tayo nag-iisa dito. Sino pa naniniwala hindi ka nag-iisa ngayong araw to? Kasi malakas na palakpak sa Diyos niyo. Sabi niya, hindi tayo nag-iisa. Maniwala ka kapatid, kung kaya lang ipakita sa iyo ng Lord ngayong araw na to yung mga karwahe. Okay, naalala nyo, yung mga kasama ko po dito ng prayer meeting, Acts chapter 12, kasi may mga paniniwala ng mga audio. Even the Bible, nire-recognize niya na talagang may mga anghel. Representasyon ng Diyos ay nagmamasid, hindi ko siya magpapabaya, hindi niya hayaan na mag-isa ka. Kaya nga si Rodan, nung narinig niya si Pedro, sabi niya, si Pedro, kaya taranta siya, pinuntahan niya yung mga kapatid na hindi niya na nabuksan yung pinto. Sabi si Pedro, narinig ko, alam ko yung boses niya. Hindi, anghel niya lang yun. Ay, ibang anghel niya lang yun. Okay? So mga kapatid, representasyon.
na ang Diyos ay hindi po magpapabaya, hindi kanya hayaan mag-isa. Kaya nga napakalaga mga kapatid sa mga sitwasyon ng buhay, ng mga sitwasyon mo, tingnan mo yung mga bagay na hindi nakikita ng mata. Okay? Ipanalangin mo sa Lord yung na makita mo yung mga opportunities sa mga problema na pinagdadaanan po natin. Ngayong araw na ito. So, sisimulan na po natin verse 3. Simulan po natin verse 2. Ang sabi mo sa mga passages po na to. Ito po yung sa NIV translation, pero yung nasa skill po yung nasa New English translation. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo yung subtitle natin. Sa pagmamadali ko eh. Okay, wala ako. Iba na lang. Pwede ba sabihin niyo sa demonyo ngayong araw na ito, wag ako, iba na lang. Sabihin niyo po kay Satan, sabihin niyo po sa mga demonyo, okay, ngayong araw na ito na wag ako, iba na lang. Okay, wag ako, iba na lang. Kasi nakita natin yung response ni Jesus, no? Gusto ko sana bigay na sana yung passages, pero kahit isang minuto pa. Yung response ni Jesus kasi sa passage na ito, makikita niyo po, no? Sabi ni Jesus, wag ako, iba na lang. Okay, alam niyo, kapag conscious ka kasi, alam mo paano ka magre-response. Pinag-usapan ko natin ito last Sunday. Kapag conscious ka, ay bawal ang baboy. Siguro kakain ako. Kung dati, isang platong baboy lang kinakain ko, siguro babawasan ko na. Pero kasama pa rin yun, dapat tigil mo na talaga eh. Okay, kahit kunti-kunti, bawal pa rin eh. Baboy pa rin eh. Diba? Kapag alam mo, conscious ka, alam mo mag-response, kaya sabi ni Jesus, hindi ako pupunta, kayo na lang. Huwag ako. Okay, kasi maliwanag anong intensyon ng mga kapatid ni Jesus. Alam nila, nung time ni Jesus, napaka-popular na ni Jesus. Nang sabi ko nga nung verse 1, binasa ko natin, at the point na hinahanap si Jesus para daw ano? I-execute. Okay? Kung pwede lang, nung araw ng pista na to, mapako na siya sa krus, pero hindi pa niya talaga time. Kasi hindi pista ng mga tol na mamamatay si Jesus. Gusto niya memorable. Gusto niya memorable na death. Ano yung death gusto ni Jesus? Yung Passover. Yung Passover na sinasabi po natin. Nasabi ko sa representasyon na pinapakita na kung paano silang iniligtas ni Yahweh noon, ganun din si Jesus. Sa paano tayo iniligtas ni Jesus, kailangan may dugo. Alam niyo po ba yung istorya ng Passover? Kung paano po nakaligtas yung mga Israelita noong time po ng Egypt? Sabi may natalo na anghel, kaya sabihin mo sa mga pinili na pahiran nila ng dugo yung mga kambalang pinto. Kapag dumaan yung anghel, yung mga mamamatay lang, yung mga anak lang ng mga taga-Egypt. Doon ako talaga sobrang batil si Pharaoh. Kasi nga po pati anak niya hindi nakalusog. Patay mo yung anak po niya. Patay mo na niya, kaya sa batil niya, ako, ano pa ang maperwiso sa atin, umalis na kayo dito. Okay, umalis na kayo dito. At napalayas po sila. So again, wag ako, iba na lang. Okay, sana ganito lagi yung response natin, no? Sa sitwasyon mo, sa kasalanan, sana ganito ka mag-response, wag ako, iba na lang. Kapag niyaya ka, wag ako, iba na lang. Amen po. Amen nga po dyan, mga kabataan po natin dyan. Okay, crush nito, wag ako, iba na lang. Crush nga kita, wag ako, iba na lang. Okay. Okay. Sana yung response natin ganito palagi. Lagi natin sabihin sa demonyo, kapag may pinagdadaanan ka, kapag inattended ka, okay, na gumawa ka ng mali, lagi natin sabihin, wag ako, iba na lang. Kasi si Jesus, alam niya mag-response kasi nga, conscious siya kung anong meron. Okay? Conscious siya kung anong nangyayari. Alam niyang pista, alam niyang pinag-aanap siya. We know na alam ni Jesus kasi John chapter 8 niya, alam niya na eh. Okay? Lumapit pa lang daw yung mga pinuno kasi nga may nahuli sa nababae na namin na nahuli sa pakikiyapig. Alam niya eh. Alam niya lahat. Okay mga kapatid. So sana sa mga sitwasyon, alam ko pinapaunawa sa atin ng Lord. May mga sitwasyon alam mo na eh. Okay, alam ko yan. Kahit ako nararanasan, alam ko kung pagkasalanan na yan eh. Alam ko kapag yung pagsubok na to eh. Okay, sinusubukan na tayo ng Lord eh. Alam ko na kung paano ka magre-response. Kaya ngayon mga kapatid, ulitin ko, wag ako. Iba na lang. Okay? Kaya kapag manghihirap ka, wag ako. Iba na lang. Okay? Hindi ko may mapahirap ka naman, okay lang yun. Okay, para marami na nalungkot, ako na lang natawa. Okay? Amen. Okay, so kung meron naman, pwede naman, okay. So, nasimulan po natin verse 2, verse 3.
Okay, sobrang parating na isahin po natin ngayong araw, no? Sabi dito ba, when the Jewish festival of tabernacles was near, Jesus' brothers said to him, leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do. So nakita po natin verse 3, no? Sabi po sa passages na to, no? Si Jesus, alam niya na may mga panahon para sa lahat. Okay? May panahon para sa lahat. Okay? May panahon para sa lahat. Kaya nga sabi niya, hindi ako pupunta. Maaaring panahon nyo ngayon, pero ako hindi ko panahon. Pero ngayon, pag-usapan ko natin kasi sabi ko sa talatang binasa ko natin, nung sinabi niya hindi raw siya pupunta, pumunta si Lord. At pumunta, Lord. Okay? So may mga panahon para sa lahat. Sabi po dito, sabi po sa passages, niraras ng mga kapatid niya kung ano yung dapat na mangyari. Imagine anong klaseng mga kapatid meron si Jesus. Kung may kapatid ka na hindi mo maaya, mas matindi mga kapatid ni Jesus. Gusto namin ngayong araw na to, mapawa ka sa cross. Kasi nagpapakaya ka na rin, magpakilala ka na. Kaya kung may kapatid na pe-pressure ka o nalulungkot ka dahil walang naniniwala sa iyo, pamilya mo hindi naniniwala sa iyo, mas matindi mga kapatid ni Jesus, maniwala ka kapatid. Kasi nakita niyo kung paano niraras ng mga kapatid po niya yung sitwasyon ni Jesus. Kaya gusto nga namin ngayon, pumunta ka na ng pista kasi pinaghahanap ka nga. Pinaghahanap ka para mag-execute ka na. Okay? So, tindihan na, nakita niyo po, makita po natin sa passages na to, yung mga kapatid ni Jesus, conscious po sila. Okay? Amin nga po dyan. Conscious sila. Alam nila yung mga dakilang gawa ni Jesus, yung mga miracle work ni Jesus. Hindi pa ako maging Bisaya, miracle work ni Jesus. Okay? Kasi nakinig ako minsan ng bagong hindi naman ako nag-subscribe para maging subscriber ko nila. Ano po yung sa YouTube channel po nila, yung bago po ni Dominica at Tekla. Okay. May pagka-Bisaya ko kasi. Okay, hindi pa ako maging Bisaya, no? Miracle work Jesus, no? Okay, sabi dito, hindi sila believe. Okay, hindi sila believe. Although conscious sila, alam nila yung ginagawa ni Jesus. Okay? Okay, sabi ko ako kanina, may mga tao talaga sadya, mahirap papaniwalain. Kahit na nakita ko na nila yung pagbabago mo. Okay? Kahit na nakita na nila yung pagbabago mo, yung mga sadya talaga mahirap papaniwalain. Okay, sino po dito, yun yung trial mo, yung panalangin mo, yung pamilya mo maligtas. Hindi po yung malakasayin nga po dyan. Okay? Wala akong hindi mananalangin ng gano'n, lahat po tayo panalangin natin gano'n eh. Okay? Pero may sabi dito ng Lord, no, may mga tao talaga sadyang mahirap papaniwalain, kahit pamilya mo pa, mahirap papaniwalain. Okay? Biyaya na lang ng Lord. Okay? Kung maniwala talagang i-convert talaga ni Lord, gamitin talaga ni Lord yung imalahon niya. Okay? So sabi po dito, no, yung mga brother ni Jesus, conscious sila, alam nila yung mga dakilang gawa ni Jesus, pero hindi nila alam kung ano yung response doon. Okay? Kabaligtaran pa yung tugon ho nila. Okay? Kabaligtaran pa yung response nila na dapat. Again, sana, no, kapatid ho ni Jesus yung pinag-uusapan ho natin. Pero nakakalungkot, mga kapatid, sabi po sa istorya nito, mga kapatid ho ni Jesus, hindi rin ho siya sinusuportahan. Okay? Mga kapatid ni Jesus, hindi siya sinusuportahan, mga kapatid. Kaya kung ikaw si Jesus, paano ka mag-response? Huwag ako, iba na lang. Kasi nakaka-stress ho yun. Kung ikaw si Jesus, kapatid mo, alam mo, gusto, nung araw na yun, mahuli ka na. Diba? Hindi mo ba isipin yun, ma-stress ka, ba't mo, gusto ka, baligtas kayo. Gusto ka. Diba? Pero yung balik sa'yo, iba pa, no? Pero sabi ni Jesus, nung dumadaan sa ganung sitwasyon, iba, wag ako, iba na lang. Okay? Iba ako, iba na lang. Depression mo yun. Tama po ba ako? Depression yun. Kapag ikaw yun, kapatid ko, gusto mo maligtas na lang. Ginawa mo na yung himala para lang maniwala. Sila ako naniniwala ako, nung John chapter 2, hindi naman sila absent nung time na yun. Kasi kung absent sila, hindi nila sasabihin na hindi nila alam yung gawa ni Jesus. Sino po alam yung John chapter 2? Nung minsan ay nagkaroon ko ng kasalan, siguro nagkakamali, no? Kasalan, no? Tapos ang nangyari, naubusan ng anak,
I believe, kasi sabi, isa sa mga tagapamahala yung nanay ni Jesus, si Mary. So I believe, si Jesus, the rest of his brothers and sisters nandun din at katuwang sila sa pag-assist. Kaya ano ng problema yung nanay ni Jesus? Anong sabi ng nanay ni Jesus? Wala na mong nanay. Anong response ni Jesus? Gina. Hindi ba ako ito yung panahon ko? Ayun kasi Jesus, gano'n lagi, no? Huwag ako iba na lang. Alam, pag binasa niyo po yun dyan, madalas may mga gano'n sitwasyon mababasa niyo lagi. Huwag ako iba na lang. Okay. Kapag kasalanan, huwag ako iba na lang. Huwag ko kayo maririnig kung ulit-ulitin ko ito, ha. Kapag may pagsubok ka, naisip mo, lumayo ka na sa church, huwag ako iba na lang. Sabihin mo sa demonyo, huwag ako iba na lang. Pwede po sa comment natin sa YouTube channel, i-type niyo po dyan, huwag ako iba na lang. Okay. Alam nila yung mga miracle work ni Jesus. Na-witness po nila yon. Okay, napakapala niya ako nila kasi sila na-witness nila. Tayo, hindi natin na-witness yun. Pero but still, yung faith natin, no, grabe. Nandito tayo. Kahit may COVID, alam natin sa public health. Active cases natin today, 11. Pero nandito ka. Pwede palakpakan niyo po yung bawat isa na yung bagay. Hindi mo nakita yung mga miracle work ni Jesus, pero nandito ka, pero sabi mo sa passage na to, mga kapatid niya, alam niya yung mga imalang ginawa niya. Pero again, hindi sila believe, hindi sila suporta sa ginagawa ni Jesus. Napaka-basic lang po na principle nito, no? Sa mga may problema po sa family po dyan, sa mga nakikinig po sa atin. Napakalaga po sa family yung pagiging supported. Kasi may issue po tayo minsan, may narinig ako dito, may sister rin na rin yung friend niya. Kwento, huwag natin po kwento, baka sabi, nag-chismis po tayo. So, napakalaga po ng pagiging supported. Kung kayo po'y narinig nyo po itong mensahe na to at madala po kayo sa YouTube channel ng church, again, may encourage yun, as a family, napakalaga ng pagiging supported. Sinusupport natin kung alam mong ikagaganda naman niya, hindi naman niya ikasisira, napakahalaga na sinusuportahan din natin. Bilang mga magulang, napakahalaga ng suporta. Kaya pakinggan niyo po mga magulang, napakahalaga po, sinusuportahan po natin mga anak po natin. At yung mga kabataan din po dyan na nakikinig, napakahalaga din. Kung ano yung payo ng magulang, sinusuportahan din mo ninyo. Nakikinig tayo kasi alam natin mas mabuti. Mas mabuti ko yun. Maniwala ko mas mabuti. Kung alam mo talaga, kung alam talaga nila, may karanasan mo sila, alam mo nila talaga yan. Kaya dapat nakikinig po tayo sa kanila. So again, sabi po dito sa passage na binasa ko natin, no? Si Jesus, yung mga kapatid po niya, alam niyo mga miracle work ni Jesus, pero again, hindi sila suporta sa ginagawa ni Jesus. Na-witness nila kung ano yung ginawa ni Jesus, pero again, ang sabi nila ng araw na to, pumunta ka sa pista. Kasi kailangan nandun ka. Sabi mo nga, kailangan na talaga kailangan yung mga pangangaral ni Jesus noon, sabi, hindi lang si John the Baptist, repent, kasi marami nang maghanap Diyos. Bakit hindi ngayon? Kasi mas marami, ako naniniwala, mas marami mga tao ngayon doon. Pero again, mali yung motibo ng mga kapatid po niya. Okay? They already know, sabi din sa pastor, conscious sila. But still, yung response nila, kabaligtaran pa sa dapat na response nila kung talaga na witness nila yung ginawa ni Jesus. Okay? Naranasan nila yung blessing ni Lord. Okay, yung araw na yun, hindi ko lang alam kung talagang nalasing din yung mga kapatid ni Jesus ng araw na yun. Hindi natin masabi. Siguro, marami nalasing din sila. Okay? Ang galing ng kapatid natin. Siya yung gumawa ng alak. Kaya pwede na uminom ng alak kasi si Jesus yung gumawa ng alak. Okay? Pag-interpretasyon, mali na ho yun, kapatid. Kapag interpretasyon, hindi na po ganun, okay? Noong time na yun, kailangan talagang ipakita ni Jesus yung miracle work. At sa ganun, yung concern niya dito is maraming mga taong maniwala. Okay? Maraming taong manalig. Ngayon, kung iinom ka ng alak at maraming matitisod, maniwala ka kapatid, huwag kang iinom.
Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang iinom. Kasi tuturuan ka ngayon ng Lord yung araw to, napaka-conscious mo dapat. Okay, napaka-conscious mo dapat. Okay? Kasi baka minsan mabasa mo itong passages na to, pambira, gumawa si Jesus ng alak. Ang galing! So, inom na rin tayo. Hindi ko ganun, mga kapatid. Noong time na yan, maraming naniwala. Sa tingin mo, kapag uminom ka ba ng alak, may nakita ka ng marami, ay maniwala kaya kay Jesus. Hindi pa pwede naman dito. Pupos lang tayo Okay. Maratuan, yung tanto. Praise God. Okay, papag tayo. Praise God. Praise God. Nasa parang sound check. Praise sound check. Okay. Praise sound check. Okay na to. Thank you po. Okay na po. Okay na po. Okay. Praise God. Amen. So, sa mga nasa social media, masanay na mo kayo kapag may naroon ng service mo natin, ganyan mo talaga. Okay. Minsan mo, may mga hindi pa natutok. Minsan, mali-mali po talaga palo. Okay. Masanay na mo kayo. Okay. Pwede po yung malakas na palagpag po. Minsan pa sa Diyos. Okay, mga kapatid. Tuturuan tayo ng Lord ngayong buwan kung paano mag-response kasi kung Christian ka, dapat napakalaga, conscious ka. Ngayon, kung conscious ka, dapat alam mo mag-response. Okay, hindi ka puro reklamo. Okay? Yung reklamo ka ng reklamo, bumagyo. Okay? May sitwasyon ka, puro ka reklamo. Okay? Kung asawa ko, reklamo din mo yan. Paniwala ko kayo, naririnig ko eh. Reklamo. Okay, walang kuryente. Kasi nga, kung ikaw lumaki ka ng Maynila, talaga napakabihira ng blackout sa Maynila. Dito lang talaga naranasan ng asawa ko. Hindi siya sanay kasi ako, bago siya pumunta dito, ako 2 taon na. Okay. Kaya alam ko yung sitwasyon dito, minsan naranasan natin, service natin, wala tayong kuryente. Kaya nga bumili ako ng Bluetooth speaker, in case na kahit gitara tutugtog, kahit may komo, gagana. Meron tayong emergency. Reklamo ng reklamo. Okay? Kung isa ka doon sa mga nakasama ng Lord sa wilderness, ako naniniwala ako, nung time mo ni Moses, kung tayo yung klase ng anak ng Panginoon na puro reklamo, tayo yung isa sa mga tao, siguro doon tayo nailibig sa disyerto. Kasi nga, sa kakareklamo, walang pagkain, walang tubig, pero hindi nila nakita yung ulap. Kapag araw, hindi sila nainitan. Maniwala ko kayo. Kapag gabi, walang lalayuan sila ng mga mandirigma kasi yung paggabi, may apoy. Lumalakad sila sa aligi ng apoy. Hindi ba sila nasusunod sabihin yung talagang kinukupon mo sila ng apoy para hindi mo sila maano. Nakita niyo po yun? Nakita nila yung sitwasyon nila pero hindi na nakita yung ginagawa ng Diyos. Sino po yung ganyan ngayong araw na to? Pwede yung mag-type po kayo ng amen sa YouTube channel natin kapag nadaan pong video na to. No? Yung meron ka sitwasyon, ang nakikita mo yung sitwasyon mo, hindi mo nakita yung ginagawa ng Lord. Okay? Mga kapatid, again, maging conscious. Mas mahalaga ang buhay kaysa kuryente. Amen? Mas mahalaga ang buhay kaysa pagdaramit. Amen? Amen nga po mga kapatid. Amen. Okay, mas mahalaga ang buhay kaysa sa makeup mo kapatid ngayong araw na to. Mas mahalaga yung buhay mo kaysa magkaroon ka ng cellphone kapatid ngayong araw na to. Maging conscious. Okay? Maging conscious. So kung naniniwala ka na anak ka ng Diyos, sa Christian dapat alam mo mag-response, napaka-conscious mo dapat. Sobrang napaka-conscious mo kapatid. Okay na? Sobrang napaka-conscious. Verse 3. Again, babasahin po natin verse 3, verse 4. Okay. Ito yung verse 4 na lang. Assist na lang ako sa laptop. Ako nag-stack up yung laptop. No? Okay, salamat po. Sabi dito, verse 4 na verse 4 lang po. Yan. No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world. Okay, nakita niyo po, no? Sabi nga ako natin kanina, alam ng mga kapatid ni Jesus, yung mga miracle work ni Jesus, yung ministry ni Jesus, alam mo nila. Okay? Na-recognize mo nila yung ministry ni Jesus eh.
Diba kaya nga sabi dyan, pambira eh, gawin ko na. Okay? Magpakayag ka na kung talaga sinimulan mo na yung gawain na yan, tapusin mo na. Okay? Pero again, sabi po dito, mga kapatid po ni Jesus, hindi siya support. Okay? Conscious, mga kapatid, sana walang gantong sitwasyon dito. Again, ulitin ko po, conscious ka, pero wala kang ginagawang aksyon sa sitwasyon mo ngayon. Okay? Conscious ka, alam mo yung pinagdadaanan mo, may sitwasyon ka ngayon, okay? I don't know kung yan ay pagsubok, kung yan ay kasalanan, kapatid. Conscious ka pero again mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng aksyon, hindi tayo nagre-response. Okay? Napakahalaga ng response natin today, mga kapatid, sa mga sitwasyon na mayroon po tayo. Like Jesus, again, sabi po ng subtitle po natin today, "Wag ako, iba na lang." Okay? Kung yung mga kapatid ni Jesus, nakita niyo po yung response po nila, pumunta ka ng pista, pero anong response ni Jesus? Dahil conscious din siya, both parehong conscious sila about kay Jesus, conscious naman si Jesus kung anong plano. Kaya mga kapatid, dapat alam natin kung anong response. Okay, kapag alam natin at conscious tayo sa sitwasyon. Okay, tingnan niyo po si Jesus ha, hindi siya nagdepende sa kanyang mga kapatid. Ulitin ko po, hindi siya nagdepende sa sitwasyon. Siguro kung ikaw to, magiging madrama ka eh. Kung ikaw yung klase ng tao na madrama na, hindi ako sinuporta ng kapatid ko, hindi tuloy ako nakapag-aaral, hindi ako sinuporta ng magulang ko, hindi tuloy ako makapag-aaral. Diba? Kung ikaw siguro yun, ganito ka mag-response eh. Okay? Ganito ka mag-response. Okay, pero si Jesus again, sabi dito, alam niya kung ano yung mga bagay na ini-entertain. Kung hindi nila ako suportahan, hindi po ba nag-prosper yung ministry ni Jesus? Ang tanong ko po, hindi po ba nag-prosper yung ministry ni Jesus? Grabe po, ministry ni Jesus. Grabe, marami nga ako nakukonvert, kaya nga pinaghahanap na siya para lang mapatay mo siya, para matigil lang yung ministry niya. Okay? So, hindi dahilan na walang sumusuporta sa'yo para ano, hindi ka mag-pursue kung anong gusto mo. Kung may pangarap ka, kapatid, pakinggan mo kabataan ngayong oras na to. Kung may pangarap ka, ipuso mo. Okay? Huwag kang magreklamo, huwag mo isisisi sa magulang mo, huwag mo isisisi kahit kanino kung anong sitwasyon meron ka ngayon. Kaya mong gumawa. Okay? Kung si Jesus, pinakita niya na kaya din natin, nagawa niya nga eh. Okay? Kung hindi ako sinuporta ng mga kapatid ko, susuportahan ako ng Diyos. Ngayong araw, ito yung mga naniniwala, pwede po tayo malakas na palakpak para sa Diyos. Naniniwala ka na yung Diyos, again, susuportahan ka niya kung di susuporta yung iba sa'yo. Kaya kayo mga kapatid, ipuso mo kung ano yung pangarap mo. Okay? Ipuso mo kung ano yung nakikita mo, kung ano yung future mo. Totoo yan. Okay? Hindi yan katang-isip kung talagang may vision ka, may pangarap ka, hindi yan ano lang, imahinasyon. Dapat ipuso mo yan. Mangyayari yan kapag talaga pinagsikapan mo natin. So again, si Jesus, hindi siya naging madrama. Okay? Siya yung klase. Sabi po dito, sa istorya na, hindi siya yung klase ng tao na madrama. Yung, hindi, magtatambay na lang ako. Hindi, wala suporta sa akin eh. Hindi, tambay na lang ako. Hindi mo yun. Tambay na lang ako. May mga magulang ko, naalala ko, hindi suporta sa akin, nag-aaral ako eh. Okay? Nung ako'y parang nag-aaral ko ng welding, huwag ka naman yan. Kasi parang namamalakaya ako. Hindi suporta nanay ko, hindi suporta yun. Kasi tuwing uuwi ako, alam niyo po yung sitwasyon ko, tuwing uuwi po ako ng bahay, ay maniwala ako kayo, tuwing umaga, gigising mo ako, bulag po ako eh. Wala akong makita. Kapag galing ko sa weldingan niyo sa school, gibangon ako. Nanay ko nakikita talaga, pinakapa ko yung planggana eh. O, JR, ano ba yan? Tigil mo na yan! Tigil mo na yan! Maniwala kayo, tuwing umaga, ganun mo yung sitwasyon ko. Wala niyo po ako ilang buwan akong ganun. Bago ko natigil sa ganun kasi nakita ko yung talaga nanay ko, ang awa ko talaga sa akin. Dahil tuwing umaga lang kapag gigising mo ako, sabi ko, parang, alam niyo mga nag-welding, alam mo nila ito eh, parang may buhangin ka sa mata. Pero wala ka namang buhangin sa mata. Sabi, uminom ka ng paracetamol, uminom ka ng ganito.
Pag-isip mo ng bago, wala na, alam, ginawa ko mo yun. Ano nangyari? Nilag na to ko, biro lang ako. Wala akong nangyari, ang sakit pa din. Ang sakit ko ba? Ang sakit ko. Okay? Gusto ko dito ipunto kapatid, kung hindi ka nila sinusuportahan, ipuso mo. Okay? Pangarap mo yan eh. Kung hindi nila pangarap yan, pangarap mo yan, gawin mo. Si Jesus, ang sabi, siya yung klase, hindi siya hindi niya ini-entertain yung depression, hindi niya ini-entertain yung, alam niya, sisirain yung ministry, yung order na binigay sa kanya ng Diyos. Okay, kaya kapatid, huwag kang papayag na sisirain ni Numan, I don't know kung sino sisira, pero yung papayag na sisirain ni Numan, kung anong pangarap mo ngayong araw, ipuso mo kung anong pangarap mo. Kung si Jesus, pinurso niya, ipuso natin. Okay, pinurso niya yung ministry, so kaya nga tayo, pinupulso natin yung ministry. As long na wala tayong binabiolate, nasa protocol tayo, pinupulso natin yung ministry. Okay, kasi gusto naman ni Lord. Kung hindi naman ito naluwag, hindi naman din kalooban ni Lord, hindi tayo mag-service. Ako naniniwala ko eh. Kalooban pa rin naman ng Lord. Kasi hindi naman tayo nag-iisa. Alam mo, kahit sa Maynila ko to nagsisimula na yung iba doon eh. Kasi nga po doon, inalaw na yung 50 to 65, then 30% inaalaw na sa loob ng church. Nga lang, nakakalukot, maraming mga church pa rin ang hindi po nagbubukas. So, hindi natin kina-question, mag-ingat, okay lang naman. Pero kayo mga kapatid, sa panahon na katulad po nito, hinahanap pa rin ng Lord. Sa sitwasyon na ito, yung makita tayo ng Lord, yung sama-sama tayo talagang nananalangin, sama-sama tayo naniniwala na may gagawin ng Diyos. Yung hindi mo nakikita yung mga kawal, ang nangyayari ngayon, ang nakikita natin, yung mga kawal. Ay, yung mga kawal, tama, yung mga kaaway, kagaya ni Gehazi. Pero hindi natin nakikita kung ano yung nakita ni Elisha. Ano po yung nakita ni Elisha? Mga karwahe. Mga karwahe ng Diyos. Siguro nakakaway pa ho. Di kayo naging isa, kasama nyo kami. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Okay? Mga kapatid, again, napakahalaga ng pagiging conscious. Okay? Disappointed ka today, kasi ang panalangin mo nawa, sana hindi si Rolly. Okay? Huwag kami Rolly, manalang. Pero talagang niloob talaga ng Diyos. Rolly, tara na. Dumaan ka na. Ako maniwala kahit ako, pastor. Isa ako sa mga nagpray talaga ako sa Lord. Disappointed talaga ako eh. Sabi ko, Lord, expected talaga namin, sisirain yung expectation namin. Sinira niyo naman talaga. Sinira niyo naman talaga yung expectation namin. Talagang niloob niyo na dumaan yung bagyo sa bahay ng Lubog. Pero again, naririnig ng asawa ko nung araw na yun. Doon kami sa resort ni Kapitan. Yung kinantaho natin kanina. Sabi ko sa Lord, mananatili kayong tapat. Mananatili kayong dakila. Sabi ko rin sa panalangin ko kila Sister Jenny, sa mga sitwasyon ng buhay namin, mananatili ka Diyos. Napakabuti mo. Inawit yun, masagsagan mo ng bagyo. Kahit tangayin kami ng alo ng araw na yun, hindi ako titigil talaga, awitin ko talaga yun. Kasi ang gusto kong tignan ngayon mga kapatid ngayong araw na to, yung mga disappointment, walang magagawa eh. Okay? Yung mga bagay na i-entertain mo, alam mo, ikakasira mo, ikakapangit mo, walang magagawa sa iyo eh. Okay? Yung mga bagay na dapat ini-entertain mo, yung mga bagay, yung mga spiritual matter, pinag-usapan po natin mga kapatid, yung mga bagay na hindi kayang makita ng mata. Pero again, mga kapatid, tunay na nangyayari. Tunay na nangyayari, may ginagawa ang Diyos. Verse 7, dito na po tayo magbabakas. Tayo po sa passages nga sabi ni Jesus, may mga panahon, may oras-oras para sa lahat ng bagay. Alam niyo po, isa sa mga panalangin po ng Lord ngayong araw na to, at isa rin sa mga panalangin ko ngayong araw na to, kapatid, na ngayong buwan na to, nawa matapos itong buwan na to, maging conscious tayong lahat. Maging conscious po tayo sa mga pinagdadaanan natin sa kasalanan. Yung alam natin kapag panahon na, sabi ni Jesus, may mga panahon para sa lahat. At sabi niya yung response, the world cannot hate you, but it hates me. Kasi panahon na para kamuyan ako ng mundo. Because I am testifying about that his deeds are evil.
Isa sa mga panalangin ko kapatid ngayong araw na nawa, ngayong araw na to, isa na tayo sa mga kinamumuhian ng mundo ngayong araw na to. Kasi agad sabi ni Jesus, kung isa ka sa mga naniniwala at nakasunod ni Jesus ngayong araw na to, representasyon, sinasabi ng Lord ngayong araw na to na dapat ngayong araw na to hindi ka nakakampi ng demonyo. Amen nga po dyan. Kakampi ka ng Lord. Representasyon kapatid na ngayong araw na to, dapat yung mga practices ng mundo, hindi na natin ginagawa. Kasi sabi ni Jesus, kinamumuhian siya ng mundo. Representasyon na kung tayo yung mga tagasunod, mga anak tayo ng Panginoon, dapat hindi tayo umaayos sa gawa ng sanlibutan. Hindi natin kino-compromise. Amen po? Amen. Yung i-compromise mo na at the point, mga kapatid. Okay, sabi ko nga kanina, no? Ikakapangit mo na at ikakasira mo. Ito yung mga time, mga kapatid. It's time to say, dito sa demonyo na to, ngayong araw na to, na wag ako, iba na lang. Pwede pong nililap po tayo sa presensya ng Diyos ngayong araw na to. Samahan niyo po ako magsitigit ngayong araw na to. Sama-sama po tayong mananalangin. Pwede po ba kamakapat po ko dyan sa laptop yung background music po natin dyan. Yun. Yes Lord, hallelujah. Panginoon, ngayong araw na to, naniniwala kami it's time, Lord. Ngayong pa na to, ito yung panahon, Lord, ito na po yung panahon. Hindi po next month, hindi po, pwede kong bukas, kaya namin, Lord. Dahil naniniwala kami na kaya yung gawin yung mga imposibleng bagay, Panginoon, ngayong araw na to. Jesus, you are, naniniwala kami na miracle worker ka, Jesus, today. Kung yung mga kapatid yung nalaban sa inyo, naniniwala na miracle worker o kay Papi pa kaya. Yun nga lang, iba yung response namin today. Yung response namin dito, Panginoon, yung talagang naniniwala kami na ikaw yung miracle worker. Hindi dahil nila-question namin yung paglilingkod mo ninyo. Panginoon, naniniwala kami ngayong araw na to, today, ito yung right time, Lord, today. I don't know kung ano yung mga bagay-bagay na dapat isuko ngayong araw na to. Ano yung mga bagay na dapat isurrender ngayong araw na to. I don't know. Pero kapatid, I encourage you today. Kung may mga bagay-bagay sa buhay po natin na kailangan po natin isuko ngayong araw na to, isuko po natin sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus ngayong araw na to. Kapatid, I don't know kung problema yan, alalahanin yan, kasalanan niya kapatid ngayong araw. Pwede po samahan niyo po kung manalangin ngayong araw na to. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na to, sama-sama po tayong manalangin. Kung ngayong araw to, may kailangan ka sabihin sa Panginoon ngayong araw na to. Agad kapatid, maniwala ka, isa sa mga naisin ng Panginoon ngayong araw na to, it's time today to surrender. Today, it's time na isuko natin lahat sa Panginoon ngayong araw na to. Kapatid, maniwala ka, ito yung panahon na kailangan natin isuko lahat sa Panginoon. Ito yung panahon na dapat maging conscious tayo kung nabubuhay ba tayo ng normal as Christian bilang mga anak ng Diyos. Dahil bilang mga anak ng Diyos, dapat nabubuhay ka ng normal bilang anak ng Diyos. Dapat like Jesus. Sa mga pagsubok sa kasalanan, huwag ako, iba na lang. Lagi natin sasabihin sa demonyo, lagi natin sasabihin sa kasalanan, huwag ako, iba na lang. Kapatid, today, kung ngayong araw na ito, ikaw yung kinakausap ng Panginoon, ngayong araw na ito, hindi kita pipilitin. Hindi ko sasabihin na pupunta ka dito ng harap. Ang hinihiling ko lang, kung ikaw yung kinakausap ko ngayong araw na ito, kung kaya mong itaas yung kamay mo, itaas mo yung kamay mo ngayong araw na ito. Kung meron kang mga alalahanin, kung meron kang mga pinoproblema, hindi mo pa maisuko sa Panginoon. Ngayong araw na ito, iniimbitahan kita kapatid, isuko mo yung problema mo. Isuko mo yung pinagdadaanan mo ngayong araw na sa pangalan ng Panginoon. Isuko mo yung kasalanan mo ngayong araw na ito sa pangalan ng Panginoon ngayong araw na ito. Tapos I believe na ngayong araw na ito, it's time to surrender. Yes Lord, hallelujah. Kung nakataas ang kamay mo, yung mga kapatid po namin na nasa social media, naniniwala kami na ngayong araw na ito na hindi nagkataon, na nadaan ka sa video service na ito. Kapatid, iniimbitahan ka namin kung may sitwasyon ka din ngayong araw na ito. We don't know, pero kapatid, iniimbitahan ka namin na isuko natin lahat sa pangalan ng Panginoon ngayong araw na ito. Yes Lord. Yes Lord, hallelujah. Yes Lord. Samahan niyo po manalangin isang pamilya, mananalangin po tayo muli.
Kapatid, iniimbitahan ka namin sa isang panalangin ngayong araw na to. Kung isa ka sa mga, ngayong araw na to, gusto mong makita ng Lord yung response. Yung response na merong talagang pagtitiwala sa Panginoon at hindi na question sa ministry niya. Hindi tulad ng mga kapatid po ni Jesus. Ngayong araw na ito, iniimbitahan kita kapatid. Samahan mo kami sa isang panalangin. Sabihin po natin, Panginoon, na mayroong pagtitiwala, sabihin po natin, Panginoon, ngayong araw na to, hindi ko man maihayag mula sa aking puso yung mga bagay-bagay na ito. Akin kong isinusuko yung mga kabigatan kong ito. Alalahanin, kasalanan, ano pa man, patawarin niyo po ako. Ngayong araw na to, mas pipiliin ko natularan ka kung paano ang tumugon sa pagsubok at kasalanan. Panginoong Jesus, ikaw na ang aking maging Diyos, maging Panginoon ng aking buhay. Naniniwala ako na nabuhay kang muli. Naniniwala ako na may krus ng Kalbaryo. Naniniwala ako na babalik ang muli. Inaangkin ko ang buhay na walang hanggan. Ngayong araw na to. Amen. Ako na lang po yung mananalangin na aming Diyos. Salamat po muli sa mensahe ninyo ngayong araw na to. Panginoon, salamat. Dahil Lord, pinapaunawan nyo sa amin, Lord, yung kahalagaan, Panginoon. Nanawa dapat napaka-conscious namin bilang mga anak ninyo. Lord, our theme for this month, Panginoon, mapaalala sa amin. Even Lord, mensahe po namin today, huwag ako iba na lang, Lord, pag nabas namin dito, sabihin po namin sa lahat ng sitwasyon, sa demonyo, Panginoon, kapag dumarating yung time, huwag ako iba na lang. Today, Lord, ang nalangin po namin patuloy na sa presensya po kami ng pananalangin, dire-diretso na po namin tatapusin, Panginoon. Ito pong pananalangin. And after all ito, may offering prayer din. Lord, continuous na po kami sa mga tribute, Lord, ni Sister Lola. Today, Lord, nananalangin kami, patuloy namin dinadalangin sa presensya po kami lahat ng pananalangin ngayong araw na po. Ipinapadalangin po namin patuloy, Lord, ang aming pong bahay ng lubong. Panginoon, yung active cases po namin today, na 11 active cases, Lord, ng COVID-19. Lord, today, patuloy kami lumalapit, naniniwala kami na Diyos ka, Panginoon, na gumagawa ng himala. Lord, yung miracle na meron sa Bible ay active pa rin kahit sa panahon natin ngayon. Naniniwala kami na ikaw ay katulad pa rin noon, Panginoon, ngayong araw na po. Kaya inamin namin, Panginoon, yung cases na to, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we declare and we claim today na Lord, wala na pong increasing ng number, Lord, ng COVID-19 cases sa bahay ng Lobo, Lord. Yung cases sa aming bahay ng Lobo, Lord, we pray and we declare, Lord, today na mag-decrease in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, we claim na yung mga active today, Lord, ay wala pong malalang sintomas at sila ay ligtas ngayong araw in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, dalangin din po namin, Lord, patuloy yung justice, Lord, para po kay Anya, anak po ni Sister Ben. Lord, continue, Luke chapter 18, naniniwala kami, kung yung secular, mayroong justisya na kung yung secular, may justisya na ibinibigay, naniniwala kami na Diyos ka, mas kaya mong magbigay ng justisya. Sa lahat ng tao, naniniwala na nananalig sila. Yung paalala mo, Luke chapter 18. And today, Lord, naniniwala kami na nananalig kami na may justisya. Kami na sa buhay ni Anya ngayong araw na to. Para naniniwala kami ngayong araw na ito, nagagawa ka na Diyos, Panginoon, ngayong araw na ito. Panginoon, ngayong araw ito, hiniling din namin, Panginoon, di po namin yan, kung nakauwi na din po, sila Dino Kapitan, Carlito de Guzman, Danita de Guzman, Lord, sa lugar na Maynila, patuloy din po, dalangin po namin, patuloy niyo po pag-iingat, Panginoon, at proteksyon, Panginoon, sa kanilang daan, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, dalangin po namin, pag-iingat, pagkapalan niyo rin po sa kanila. Lord, sa paabuto nila na tulong sa inyong iglesia, tulong sa inyong pong lingkod. Salamat po, Panginoon, again, sa mga anak nyo na to, Diyos, na talagang dinayo po nila yung labo para po magpala. Panginoon, dinayo po nila yung bayan ng labo para marami po mapagpala. Panginoon, pagpalain niyo po
Panginoon, nawa pagpatuloy kayo magbukas ng maraming pinto ng oportunidad, Panginoon, sa kanila pong kumpanya, sa kanila pong pangkabuhayan, Panginoon, ngayong umagang ito. Panginoon, dalangin po namin ngayong araw sa lahat po ng present today, sa social media, sa lahat ng mga tagapakinig po namin. Ang dalangin po namin nawa, maranasan po namin yung pagpapala na nakita po ni Elisha, ready ni Gehazi. Nung una ay nagalinlangan pa siya. Panginoon, yung pagpapala na nararapat, Panginoong Diyos, sa mga naniniwala, sa mga bagay na hindi nakikita ng mata, sa mga naniniwala na mayroong Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible, nagiging posible. Ngayong araw na to, ang iyong pagpapala, Ama, pag-ibig mo, Jesus, pagsama mo, Espiritu Banal, sa mga sa maghapong ito. Sa buong linggo na magpakailanman. Pwede po mong nilig yung malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na binigyan mo ng kalakasan, binigyan mo, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, sa iyo salita, Panginoon, na iyo inihayag, O Diyos. Aming Diyos, aming Ama, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang pagkakaloob, O Diyos. Mga Panginoon, ang kapagkaloob, ang bawat isa, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban, O Diyos. At ngayon din po, Panginoon, ang hindi makapagkakaloob, O Diyos, bigyan mo, Panginoon, ang hanap buhay, Panginoon, upang sila ay makapagkaloob din, O Diyos. At pakaingatan mo ito, Panginoon, magamit nawa, Panginoon, sa kalalago ng iglesia ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Amen. Amen.